ay muli po natin siyang pagpupuli-pulayan upang sariwain po natin kung ano po ang sinasabi dito sa chapter 2. So, sabi po dito, ang tunay na Kristiyano daw mga kapatid ay hindi na nanatiling nakatigil. Ang biyaya ng Diyos sa puso ay kusang lumalabas sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. So, sabi po dito mga kapatid, ang Diyos daw bilang buwan ng pagpapala. So, gaya po ng araw na nagbibigay ng liwanag at bakis na nagbibigay ng tubig, ang Diyos daw po mga kapatid ay patuloy din na nagbubuhos ng biyaya. Kung ang buhay ng Diyos ay nasa ating puso, natural lamang ito na aapaw patungo sa ibang tao. Hindi natin kaya itago ang pag-ibig ni Kristo sa ating sarili naman. So, parang katulad siya ng isang araw, mga kapatid, na nagbibigay ng liwanag sa atin sa pang-araw-araw natin. So, kung mayayain ulit po natin siya sa isang araw, ay ganoon din ang Diyos na patuloy po natin nararanasan ng mga biyayang pagkapalag mula sa Kanya. And then, ang sabi din po dito, ang halimbawa ni Kristo. Si Jesus daw po ay hindi na buhay para sa kanyang sarili, no, mga kapatid. Mula sa kanyang pagkakapanganak, sa kanyang sasapsapan hanggang sa krus, ang kanyang buhay ay puno ng pagtitiis at paggawa para sa kaligtasan ng tao. So, napakagandang paalala ito sa ating mga kapatid. Sapagkat naparito si Kristo sa ating mundo upang iligtasin niya tayo sa ating kasalanan, no? So, napagandang paalala ito sa ating mga kapatid. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi naging makasarili, no? So, kung tayo man minsan sa ugali natin, sa ating sa mga attitudes natin is parang minsan nagiging makasarili tayo. So, alalahanin natin mga kapatid na ang Panginoon ay napirito upang ligtasin tayo sa ating mga kasalanan. So, hindi siya naging makasarili pagkos binubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So, meron po ditong moto na sinasabi na sabi nga po dito is, ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkuran. Kundi ano mga kapatid? Kundi upang maglingkod. Then, ang sabi din po dito is, ang paglilingkod sa mga nangailangan, gaano man sila mababa sa tingin ng mundo, ang pinakamataas na kaganapan ng mga anghel at ni Kristo. So, ang tanong po dito is, bakit kailangan natin maglingkod mga kapatid? So, sabi po dito is, hindi tayo pinagtatrabaho ng Diyos dahil hindi niya kayang gawin na mag-isa. So, kung isipin natin, maaari nang iutos ito mga kapatid sa kanyang mga anghel, no? Pero bakit pinili niya rin tayo na maging kamanggagawa niya? So, ang sagot po dito is number 1, upang lumago po tayo. So, ang spiritual na po is ang spiritual na buhay ay parang katawan, no? Kung hindi mo siya igagalaw, no, ay hihina ang iyong mga kalantan. So, ano yan? Napapractice din natin yan sa kung tayo ay nag-exercise, kung ano man yan, nagkakamad tayo, nag-jogging, nagbabike, or kung ano pa mga physical exercise yung ginagawa niyo, is, lumalakas tayo, diba? Lumalakas yung ating resistensya, lumalakas ang ating katawan. So, ganun din sa ating spiritual na pamumuhay, parang katawan daw yun ng tao. Kung hindi natin ipapractice, kung hindi tayo magbabasa araw-araw ng devotional, kung hindi tayo manananatin, kung hindi natin gagawin ng mga gawain na nais na ipagawa sa ating Panginoon, ay asahan po natin mga kapatid na ang ating spiritual na pananampalataya ay hindi. And then, second one is upang maging kahintulad niya. So,
habang nagsasakripisyo tayo para sa iba, mas lalo natin nauunawaan ang puso ng Kristo. So, dito po natin malalaman na talagang sa ating pagsasakripisyo sa gawain ng ating Panginoon ay mas lalo nating nauunawaan ang puso ng Kristo sapagkat ang sabi ko nga po nung kanina is naparito ang ating Panginoon sa mundong ito upang tayo ay ligtas, hindi siya naging makasarili. So, ayun po. And then, yung next question po is, saan daw po dapat tayo magsimula? No? So, sabi ko dito is, hindi naman natin kailangan pumunta sa mga malalayong lugar or kahit maging sa isang mga sikat na mga angkan. So, maaari tayong maglingkod mga kapatid, unang-una sa loob ng ating tahanan, no? Sa ating pamilya. So, di ba sa bahay natin, tayo, worship tayo, share tayo ng mga knowledge natin sa Bible, is doon din po nag-i-start yung pangangaral na ginagawa po natin. No? And then, hindi lang sa loob ng tahanan, kundi sa mga kapitbahay natin. No? So, maaari tayong maglingkod sa kanila na halimbawa, pag may mga problemang pinagdadaanan yung ating mga kapitbahay, so pwede natin silang bahagian ng mga yan sa Bible na makapagpapalakas ng kanilang pananampalataya. And then, marami pong mga paraan. Pwede natin silang tulungan sa pinansyal, no? Sa kung sino man ay nagkukulang sa kanilang mga pangailangan, ay maaari din po natin gawin yun. And then, pangalawa po is sa trabaho, no? So sa trabaho natin, so syempre hindi naman lahat ng mga trabaho natin is kasama natin sa pananampalataya, iba-iba sing paniniwala. So opportunity din yun mga kapatid na makapagbahagi din tayo sa kanila ng mabuting pabalikan ng Panginoon. At the same time, yung katotohanan na pinanghahawakan po natin ngayon mga kapatid. And then, so, sabi po dito is ang tanging paraan daw po mga kapatid upang lumago sa biyaya ay ang paggawa sa mismong gawain ng Diyos ni Kristo. No? So, talagang kailangan po na talaga natin na sundin ang inuutos ng ating Panginoon upang lumago tayo. No? Kasi kung hindi po natin ito gagawin, kumbaga parang, parang kahit wala tayong pinagdadaanan, no? So parang okay lang na kahit hindi natin sundin yung inutos sa ating Panginoon. So, hindi po tayo lalago mga kapatid sapagkat naparito naman tayo sa mundo ito upang ibahagi sa sanlibutan ito ang mabuting pagbalita. No? So, ang bawat isa sa atin ay mayroong vision, mga kapatid. Yan po ang ating makatatandaan sa ating mga sarili. And then, sabi din po dito is, ayun, ang kalakasan ay dumarating sa pamamagitan ng pagsasanay. No? Hindi ka naman magiging dalubhasa sa isang bagay kung hindi mo yan pagsasanayan. No? So, lahat yan, dadaan yan sa pagsasanay upang lumago tayo or upang mamaster po natin yung mga bagay na ginagawa po natin. And then, ipinapaliwanag din dito mga kapatid na ang taong tumatanggap lang daw po ng pagpapala is yung sabi daw dito is yung nakikinig daw na sermon, nagdarasal. Pero hindi lang naman daw tumutulong sa iba, ay parang taong kumakain pero hindi nagtatrabaho. Sa kaloonan, ang kanyang spiritual ay buhay ay hilang bubulong. And para po sa ating conclusion,
no, sapagkat ito po ay summary lamang. And sabi ko dito is, wag lang daw po natin hintayin pa mga kapatid na magkaroon ka ng dakilang talento bago ka pumilos, no? So, maaaring ng iba sa ating mga kapatid, iisip po natin na ay wala akong talento sa pag-awit, wala akong talento sa pagsasalita sa harapan nito. Ngunit yung pong mga kaisipan na yung mga kapatid ay nagkakamali po sapagkat lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng talento upang gamitin natin ito sa kanyang gawain o sa ating paglilingkod. Ang inyong munting pagsisikap ay magbubunga daw po ng mga araw ng pagpapala na hindi natin akalain ganun pala yung ating mararating. So, sa maikling lesson nito mga kapatid sa The Work and the Life is dapat po natin maitatak sa ating isipan na sa ating buhay ay patuloy po natin gawin ang ating mga misyon, no? Sapagkat ito po ang magpapalago at magpapalakas ng ating spiritual na pananampalataya sa bawat isa natin. So, sa aking maikling mensahe mga kapatid, naway ang bawat isa sa atin po ay may natutunan po sa lesson ito. Yun lamang po mga kapatid ang aking dalangin sa gagawin ko. Maraming salamat.